Good morning mga idol. Ayan, no, naririnig niyo po siguro yan. Kung kaninong lengguwahe po yan. Yan po ay kay Kabalen, Romeo Katakutan. Ako po isang Kapampangan at ako po talaga napakasarap po ng mga nilulutong pagkain niyang si Bapang Romy. Okay, punta po tayo rito mga kapatid. I-tour ko lang po kayo ngayong umaga dito po sa mga ginagawa po dito sa Autorans. So, ang Autorans po kilala po na gumagawa ng mga lumang sasakyan tulad nitong Pajero na to. At ating nire-remodel, ating pinagaganda, sineset up para maging isang 4x4 talaga or 4x2 na off-road vehicle na panlaban sa mga nagtataasang baha dito po sa ating bansa. Kasi po mga kapatid, ang mga off-road vehicle talaga, yan ay ginagamit ng mga hobbies, no? Talaga yung mga mahihilig na nagte-trail kung saan-saan, pinupuntahan nila yung mga bundok, mga ilog, mga off-road site na talagang gusto nilang ma-experience, no? Yung mga ganong klase ng adventure. Pero dito kasi sa atin sa Pilipinas, yung baha dito antindi. Kaya kung meron kang mga ganitong sasakyan ngayon na naitatago nyo dyan sa inyo at hindi rin kaya yung mga baha na na-experience ngayon natin dito sa Metro Manila, dito sa Marikina, sa Taytay, sa Cainta, sa Antipolo. Biro mo, Antipolo, ang taas na ng lugar na to, binabaha pa po, may portion pa. Kaya ang Autorans po, yan po ang karamihan na ginagawa namin. Itinataas pa namin yung mga lumang sasakyan, yung mga pwedeng pang off-road para mapakinabangan nyo po at matulungan kayo sa panahon po ng mga baha na ito. Okay, ito po, tignan nyo naman po, kung merong matataas na sasakyan, meron din po kaming mababa na ginagawa. At ito nga po, mamaya mariresolve ko na yung issue ng Toyota 86 na yan. Maingay po yung clutch niya kapag inaapakan, tumutunog doon sa clutch assembly sa loob mismo ng bell housing doon sa transmission. Nakita na po natin ang problema, nakapagpatorno na po tayo at i-assemble ko na po mamaya yan. Ngayon, puntahan nyo naman po ako dito. Yan. Ito po yung ilang mga ginagawa pa namin. Nandito po sa kanang bahagi ko, itong Nissan Patrol na ito. No, low power siya at matigas din ang clutch. Kaya pagkatapos kong maayos yung kanyang engine, no, maklining ko na lahat, ay aayusin ko naman po yung transmission nito. Papalitan lahat ng clutch assembly. Ayan, ako, napakamahal po ng pyesa nito. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi po pwede sa mga ganitong mga klase ng sasakyan ang maglalagay ka ng replacement. Masasayang lang po ang pera nyo kasi magkakaproblema po talaga kaagad yan. Kaya sa mga ganitong klase ng sasakyan, all original po kapag po tayo ay nagpapalit ng mga buong clutch assembly. Dito naman po sa kaliwa ko, ito po ay Montero, na may problema po ang kanyang diferensyal. Ala po talagang makuha yung malaking bearing doon sa pinyon ng diferensyal. Kaya po naghihintay pa po tayo ng manggagaling sa kasa dahil order pa po. Pero kung wala po talagang darating, meron na po akong second option, nabibili na po ako ng buong surplus na bungo nitong Montero po na ito. Yung differential po ang sinasabi ko. Ngayon dito naman po, itong Fortuner na ito, napakaingay po ng kanyang tensioner bearing dito sa serpentine belt. Kaya po magpapalit na tayo. Pakita mo RJ dito sa area na to. So ayan, tinanggal ko na po yung serpentine belt niyan at tinanggal ko na rin yung tensioner bearing. Magpapalit po tayo. Sobrang ingay na. Ang biyahe kasi nito palaging malayuan. Bicol, Taytay, Bicol, Taytay, Bulacan. So yan po yung biyahe niya. Kaya talagang medyo bumigay ng maaga yung kanyang tensioner bearing. So punta pa po tayo rito mga kapatid. Ito naman pong Grandia na ito, ibebenta po kasi ito ng may-ari. Ang liit lang po ng tinakbo nito, wala pa yata 20,000 kilometers. Ngayon ibebenta na niya kasi hindi naman niya talaga napapakinabangan. So bago niya ibenta, sabi niya, Autorans, dalhin ko muna sa iyo, ipacheck up ko lahat para hindi naman nakakahiya sa bibili. Baka mamaya may mapansin kang problema, ayusin mo na. Para naman pag ibinenta, ay hindi yan maparis doon sa mga ibinablog mo na segunda mano na sablay. So ito po, segunda mano dahil kakaunti lang ang tinakbo. Kasi nga po, napakaraming sasakyan ang may-ari nito, bihirang-bihira nilang magamit. So dito po kasi, taga-Taytay po may-ari nito eh. Dito sa amin sa Taytay, sobrang traffic. Kaya kung malaking ganito ang sasakyan mo, nako, matatama rin kang gamitin unless meron kayong mga trip ng pamilya mo, may pupuntahan kayong malalayang lugar, yan ang ginagamit nila. Pero bihira nga pong mangyari yon. 16,000 kilometers lang po ang tinakbo nitong Grandia na to. At ito po ay binebenta charcoal gray. Parang ganito yung dati kong Fortuner, no? Charcoal gray po yung kulay na ito. Kung interesado po kayo, mag-message lang po kagad kayo sa akin dito sa vlog na to para makarating po kagad doon sa may-ari. Sasabihin po natin. Ito po, tignan nyo. Yan. Ngayon,
Speaking po na yung mga lumang sasakyan ay pinapaganda po natin. Nandito po yung Highlander. Ayan. Ito po yung Highlander na pipinturahan namin. Iwa-wash over po yan ng buo. So ito po yung oven. Kapag nagpipintura po kami, talagang naka-enclose yan. Pero syempre, safe naman po yung aming pintor. Nabilang ko na rin po siya ng mga magagandang mask na magagamit niya. At ang kagandahan lang din po kasi pag mayroong ganitong oven na naka-enclose, talagang malinis yung buga mo ng pintura, walang alikabok na papasok. At syempre po, maganda po ang pagpapatiyo sa pintura dahil lalagyan ko pa po yan ng mga ilaw na magpapatuyo ng pintura po natin. Ngayon, ito pong ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo naman po kung gaano kaganda ang naging diskarte nung pintor po namin. Ito po, tignan nyo. Uy, nadumihan na. So ito na po yung aking, ano lang naman pala to, putik lang. So ito na po yung BMW. Yan, alisin natin tong dumi na yan. Ang ganda, oh. Oh. Ngayon po, ang kulang na lang po dito ay pipinturahan po itong mga black portion na yan. Kaya meron na pong tape dito para po ito na lang ang pipinturahan. Ngayon, tignan nyo po yung body, tapos na po siya. Pati yung bubong niya. Na-wash over na po ito ng maayos. Ayan. Okay. Pati po dito sa hood. Oh, ito si Daniel. Si Kim. Sorry, magkamukha kasi kayo. So ito si Kim. Ano na lang Kim ang ginagawa natin? Dito sa harap na lang, no? Oo. Ito tanggalin mo to, Kim. Kahit tanggalin mo muna 'yan, oo. Oo, tanggalin mo. So ito na po yung BMW na wash over na po natin. Napakakinis, napakaganda. Ito po ay trabaho ng tatlong tao, 2 anak at 1 tatay. O ito si Kim. Si Ka Wilmer nasaan? Bumili ng pintura. O nagpatimpla ng pintura. Okay. So ito naman pong nandoon, bigla na lang po itong nagkaroon ng check engine. Ano pong nangyari? Nalubak lang sir, biglang nagkaroon ng check engine. Check engine, nalubak lang. Ngayon, iniscan ko, ang nakita ko, MAF, yung MAF sensor. So, chine-check natin yung linya, yung wiring lang. Kasi hindi naman basta-basta masisira yung MAF na yun, mass airflow sensor, kung lubak-lubak lang. So, malamang yan ay may nasugatan na wire or may naputol na wire doon sa harness. Kasi yung lubak na matindi na yun, pwedeng mag-cause yun na maputol yung wire talaga eh. Ilang beses na bang nangyari yan? Bali, pangalawa na ho. Pangalawa na. Yung nakaraan, anong ginawa nyo? Tinanggal ko lang yung positive negative ng Battery. Oo. Nawala naman. Nawala na. Pero may nag-advise sa akin na pag maulit pa, dali mo na sa pinagkakatiwalaan mo siya. Mekaniko. Yung mga ganyang sira na MAF o kaya basta may lumabas na code na ginagamit nyo, nalubak lang kayo, or may nagalaw lang, tapos biglang nagkaroon ng check engine, kadalasan po talaga yan ay mga problema sa wiring harness. Yan, sa mga socket, no, sa mga terminals. Kasi yung mga sensors naman na yan, kung yan ay original, matitibay po yan. Yung map sensor, nandun sa air cleaner, doon mismo hihigop ng hangin, dadaan yung mass, no, yung dami ng hangin na yon. At kapag ka hindi niya yun masukat ng tama, magkakaroon ka ng check engine. Kasi yung dami ng hangin na yon, ang susukatin niya para naman magbigay ng fuel, yung tamang mixture, yung ating ECU. Oo, yun, yung air and fuel mixture. Ito na po yung in-order ko kay Sir John Ko, ng high octane diyan sa Banawe. Ito na, dumating na po yung mga ilaw na ikakabit ko doon sa Mitsubishi Adventure ni Sir Kalong Kaging, Sir Oscar Kalong Kaging. Pinapalitan niya ng mga ilaw kasi luma na, so gusto niya bago lahat ang ikakabit doon sa pininturahan at in-overhaul naming Mitsubishi Adventure. So magkano bang babayaran ko sa'yo, kuya? 169 lang po. 159. Pwede mo bang tanggalin yung ano? 169. Sige, pwede mo bang tanggalin yung ano mo, yung helmet mo? Kasi dito pagka gwapo, tinatanggal yung helmet. Hindi po ako pogi. Oo, tapos tanggalin mo rin yung mask mo. Ito yung mabait na rider po natin ng Lalamove. Ayan, siya yung kumuha doon sa Banawe sa high octane kay Sir Jan Ko nitong mga pyesa na to. Tingnan nyo, kahit nasa Antipolo ko, isang tawag lang, 1 phone call away kay Sir Jan Ko at Gcash to Gcash lang, tapos na ang problema, nandito na kagad ang mga... Ano pangalan mo, kuya? Raymond po. Raymond, ayan na si Raymond. Oo nga, tinatanong pa ni Sir Jan Ko kanina eh. Pwede ba libre na lang to? Wala po. Hindi siya makasagot. Hindi, dadagdagan pa kita. Sige kuya, pakibuhat mo doon. Okay mga kapatid, ito, hindi ko alam kung itong mga tornilyo na to matatanggal ko pa.
Mukhang makikipag-away na ako dito at kung hindi na to kayang pihitin ng ating mga tyrants kasi kalawang na, bilog na oh. Tapos tignan mo yun, no, RJ oh. Yung mga kalawang na yun oh. No? Grabe no. Pero alam nyo mga kapatid, ito po ay nagawa na namin ng automatic transmission ito at kailangan na lang ayusin pa yung ibang mga bagay dito sa engine. Pero generally, ang talagang ayusin po dito ay itong body nito. Medyo napupuno kami ng Pajero dito. Ito po yung kay Ka Christina na Pajero. Okay na po lahat mga pangilalim nito. Tapos na-overhaul na rin namin yan before. Pero road test na yan. O, pakiramdaman mo lahat ha, kung may maingay pa. Okay, sige, go ka na, maingay. Go ka na. Ito pong Pajero na to, mukhang napakatagal na po itong nakatambak doon sa garahe ng may-ari. Ngayon, dahil sa nakita po nila na si Autorans ay nagre-restore ng mga lumang sasakyan, ito nga, tignan nyo, puro kalawang na rin po yan. Tapos ito, talagang makikipag-away na ulit tayo dyan sa mga tornilyo na yan. Nako, baka hindi natin kagad matanggal yan. Yan ay atin ng weweldingan at saka pipihitin. Ngayon, ito po yung susian niya, tanggal din. Kasi hindi na po ito gumagana. Yung mga ganitong pyesa, may makukuhanan po ako kay Ion Montero. Diyan po sa Pangasinan, sa Villasis. So ito po yung mga may-ari ng mga sasakyan na nakita po nila yung mga vlogs ni Autorans na yung mga talagang naka-junk na sasakyan ay inaayos pa po namin at napapaganda po talaga ni Autorans. Kaya po mga kapatid, asahan nyo po sa mga susunod na vlog ko, ipapakita ko po sa inyo yung unti-unti na pagganda nitong Pajero po na ito. Meron kaming in-overhaul na Land Cruiser yung kanyang automatic transmission. Ang may-ari po nito ay kumakampanya ngayong mayor. Diyan po sa Taysan, Batangas, si Sir Brigido Villena. Yan po ay kaibigan natin. Kaya po nakarating po dito yung kanyang Land Cruiser. Biro mo naman, galing pa po ng Taysan, Batangas. Tara po, tignan natin. Medyo nagtagal po sa amin itong Land Cruiser na ito kasi po mahirap hanapin ang pyesa. At nung dinala po dito, low power to, at yun nga po, in-overhaul po namin ang buong transmission. Ito po, tapos na po ito. Go, Power Rangers! Ito na naman, may delivery na naman po tayo mula po kay Sir Angel Tuyugon. Siya po yung kinukuhanan ko ng mga gulong. At ito naman po, hindi ko alam kung saan kinukuha ni Boss Russell itong mga mags. So yung mga gulong, Sir Angel Tuyugon, kung gusto nyo ng discount, nako, ito po ang number niya, tawagan nyo lang po, mag-message lang po kayo sa kanya at siguradong makakakuha po kayo ng discounts. Ngayon mga kapatid, ito pong malalaking gulong na yan, ito po ay Cylon Terramax, ang kanyang sukat ay 33 by 12.5 R15. Ito po yung kanyang mags. Ito po ay kakabit ko doon sa isang opisyal ng Air Force kasi po doon sa kanilang kampo, diyan sa Cavite City. Naku, talaga pong kapag daw po tumaas ang tubig dyan sa dagat ay talagang napapalusong yung kanilang mga sasakyan sa tubig alat, kaya po kinakalawang. So ito po ang kanyang solusyon, itaas yung kanyang crosswind na naman at kabitan po ng malalaking gulong. So ito po yung mags na ilalagay po namin. Mahal, halika nga, tulungan mo nga ako. Ayan na. Okay. Oh. Ito po yung mags na binili ni Boss Russell. Ayan. So ito po yung ilalagay doon sa crosswind doon na naka-double wishbone suspension. Yan po. Ganda, no? Okay mga kapatid, isang nakakapagod na hapon sa dami ng mga ginagawa natin. Yung Toyota 86, dahil hindi pa matatapos ngayon, anong oras na ba? Alas 4 na. Bukas, yan po ang ibablog ko para maipakita ko po sa inyo kung ano yung ginawa naming repair dito po sa transmission, doon sa clutch ng Toyota 86. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po, pakishare, pakilike po ang aking channel, lalong-lalo na po huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa Autorans. Magandang hapon po sa inyong lahat.